Okay, tayong lahat po ay magsitayo at buksan po ninyo ang inyong mga Bibles. Matthew chapter 1. Pinag-aaralan pa rin natin ang wisdom ng Christmas. Ang mga bagay na dapat ay higit nating naaapuhap bilang mga mananampalataya. Yun, naiintindihan ba natin? Matthew chapter 1. Okay, at I'll read verse number 18. Kayo naman po ang verse 19. Salitan po tayo hanggang makarating tayo sa verse number 25. Okay, andyan na po kayo? Sige. Sabay-sabay po ang basa. Ready? Verse 18, go. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. So the word of God that we would like to focus on tonight ay nandyan po sa verse number 24. Being raised from sleep. Okay. Amen. Sinong mga tulog dito? Okay. So what happens if you wake up? Ang sabi ng Diyos, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him. Pag nagigising tayo, lalo na pag Pasko, ano ang nangyayari? Ang Pasko ay panahon talaga ng paggising para sa isang bagay. Amen? Paggising mo ay mamamasko. Yan ang kaisipan ng sanlibutan. Yan ang kaisipan ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero kung tayo ay nakakakilala sa Diyos, then there must be that being raised from sleep is to do the bidding of the angel of the Lord. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat sa pagkakataong itong pagkakaloob mo po sa amin. Patnubayan niyo po kami sa aming pag-aaral upang higit naming maintindihan ang wisdom, ang mensahe ng tunay na Pasko. At Panginoong Diyos, hindi lang ito maging mensahe sa amin, kundi kagaya nga po ng aming teksto ngayon, is to do what has been bidden to us. Kaya hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na bigyan mo ang bawat isa sa amin ng higit pang pangunawa. Ganon din po ng determinasyon, ng pusong mapagpakumbaba, upang sa gitna ng mga challenges na maaring
magbigay ng challenge sa amin para magawa namin ang iyo nga pong kalooban, ay mapagtagumpayan po ng bawat isa sa amin. So, at the end of the day, we can say that we have done what you have bid us to do. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ikaw ang manguna sapagkat ito ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please, mag-stretch lang tayo ng konti kasi baka kayo mga may inaantok. Hindi panahon para matulog. Panahon para sa ilang mga saglit lang ay mag-sync dito at saka sa puso yung pag-aaralan nating salita ng Diyos. Amen? At hindi lang yan, kundi magkaroon din tayo ng determinasyon na gawin ang nais ng Diyos. Okay, please take your seats. Let me go right directly to the first point. Christmas is a time to do God's will. Hindi naman talaga time para matulog, mas maraming tulog. Marami yan ang kaisipan. Basta pagdating ng Pasko, wala akong gagawin, kundi matulog ng matulog. Nakakatuwa nga si Brother Jasper, di ba? Narinig nyo naman. Kailangan natin ng maraming mga area leaders, lalo ng mga outreach preachers na ganyan, na talagang gagawa sa gawain ng Diyos. At yan po yung dapat lamang na kaisipan natin. Hindi talaga ang isang tunay na mananampalataya ang kanyang burden sa kanyang buhay, sa kanyang isipan, ay gawin kung ano ang nais ng Diyos. Amen. Gusto mong malaman kung ikaw talaga ay mayroon ngang buhay na walang hanggan? That you have known the Lord Jesus as your Lord and Savior? Ano ang unang palatandaan ay kagaya ng tinanong ni Apostle Paul, what will thou have me to do? That's right. Amen. And yung mga hindi natututo na magtanong dyan sa Diyos kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin, mukhang kailangan pa ito ng marami pang pakikipag-usap. Yeah. Dahil ang isa na pinakamarka ng buhay ng walang hanggan, if you receive a life that God gives, then the very first thing is, what wilt thou have me do? Ano ang nais mo, Diyos, na aking gawin? It's really doing the will of God. Amen. Dahil ang isang taong naligtas, he has been living in his own will before he met the Lord. Kasi nga ho, siya nasanay na siya yung Lord ng kanyang buhay niya. Siya yung nagsasabing, I am the captain of my soul. Buhay ko ito. Ako ang bahala dito. At ito yung gusto kong mangyari at ito yung gagawin ko. Yan po yung kalalagayan ng bawat isa sa atin bago natin makilala ang tagapagligtas. Because we were Lord of our own souls. We were Lord of our own destinies. We were Lord of our own aspirations. Tayo po yun, Lord, nun. Kaya tingnan niya, kahit kabata-bata pa lang, nalaban na sa kagustuhan ng magulang. Bakit may kabata-bata pa lang? Estudyante pa lang. Pero tingnan mo, akala mo siya na yung teacher.
Bakit ho? Sapagkat meron niyang inherent, the strong-willed child in us. Pagkatapos ngayon, nung makilala ang Panginoon, siya pala talaga ang magiging Lord ng aking buhay. So He must have a will. Kaya marami rin ang mga nagsasabi, ligtas daw sila. Pero alam mo kung bakit hindi nagbabago ang buhay nila? Kasi nga hindi nila naintindihan na ang buhay na yan ay hindi na sa Kanya, kundi buhay na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Are you really saved? Ikaw ba talaga, tiyak na tiyak mo pupunta ka sa langit? Yung katiyakang yan, tandaan natin na yung katiyakang yan ay hindi mo na sa iyo nanggaling. Ang katiyakang yan ay nanggaling sa Panginoong Hesukristo. Because He is the author and the finisher of our faith. Ako kaya ko lang nasasabi, ako'y ligtas at ako'y pupunta sa sangkalangitan. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino mang tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak. And I took Him at His word. So yung pananampalatayang yan ay hindi sa akin, kasi kung sa aking pananampalataya yun, sasabihin ko, hindi ko matitiyak. Kasi alam ko nagkakasala ako. Kasi alam ko hindi ko kakayanin. Kasi alam ko wala akong kakayanan. Na kahit paanong gawin ko dito sa mundo ay hindi pa rin ako maliligtas. Dahil nga kulang at kulang ang kakayanan ng isang tao. Kahit pa yan mag-honor sa eskwelahan. Kahit pa yan maging sabihin ng komunidad na napakabait. Kahit pa sabihin na yan ay napakayaman. Kahit anong gawin niya sa kanyang komunidad, kulang at kulang pa rin. We will all come short of the glory of God. Pero kung bakit ngayon ay nasasabi ko na ako ay ligtas na, na ako ay nakatatalos na kahit pa anong sabihin ng iba, kahit pa ang sabihin mo, and you see many of my weaknesses. At sasabihin, ganyan ba ligtas, ganyan ba pastor, ganyan ba yan, ganyan ba yan. Yes, you can say all those things and I can accept it because I am but a human being. I fall many times. Yes. Pero ang pinaguhugutan ko ng pananampalatayang yan, why I say that despite all of my weaknesses, I'm going to heaven because of the faith of my Christ. Nung sinabi niya, ang sino mang manampalataya ay hindi na mapahamak, ibig sabihin ay hindi na talaga ako mapapahamak. And I thank God for that promise. Kaya nga nung ako'y nagkaroon na ngayon ng buhay na walang hanggan, sinabi niya, hindi lang ako ligtas, may buhay na walang hanggan pa ako. Napakabuti ng Diyos. Nung sinabi niya, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. So ang Panginoon, siya nagbigay sa akin ng buhay. At yung buhay ngayon, nakita ko, it's no longer mine. Hindi ko na po pwedeng sabihin, I am the captain of my soul. Ako ang dapat bahala sa aking aspiration, sa aking buhay. Ito ang pangarap ko, kailangan sundin ko ang aking pangarap. Pero nung makilala ko ang Panginoon, natutunan ko sabihin, Panginoon, anong kalooban mo sa aking buhay? At nagpapasalamat naman ako sa Diyos na utay-utay pinakita niya ang kanyang kalooban sa aking buhay. At paano nangyari yun? It's because we have the revealed will of God. Oh, hindi ka na kinakailangan pang ano ba tawag natin diyan? Mag-chance, trial and error. Yung pag nagkamali, di
charge it to experience. Ganun yun. Hindi ka manghuhula. Amen. Binigyan ako ng buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon, hindi para manghula. Mayroong revealed will ang Diyos. At maraming salamat that His revealed will is in our hands. Ayan no, kaya may Bible ka, revealed will ang tawag natin dyan. Tingnan nyo, Deuteronomy chapter 29. Chapter 29, verse number 29. Pag sinabing revealed, yan yung kalooban na sinabi na ng Diyos. Hindi na kinakailangan pa ipag-pray. Hindi na kinakailangan pa sabihin na, kung ipag-aadya po, hindi. Pag sinabing revealed will, ito na nga yun. Pag sinabing yan na yan, yan yan. So gawin na lang, ang kulang na lang gawin. Sundin, yan ang revealed will. At tingnan po ninyo, verse number 29, ang sabi ng salita ng Diyos. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are what? Revealed belong unto us and to our children forever, that we may do. That we may do. Ano na naman yun? Paggawa ng alin? All the words of this law. Gawin lang yun. That's a revealed will of God. Kaya po mayroong salita ng Diyos, revealed. Ano ba mga revealed will? There are two kinds of wills. Una yung sinasabi nga natin, special will. Ibig sabihin yung mga panawagan ng Diyos na hindi mo naman mababasa, nakalagay diyan ang pangalan mo. Jonathan Matuto, ika'y tinatawag ko para maging usher. Wala naman mababasa dyan eh. May nabasa ka? Kayong mga nagtumugtog diyan, ikaw Ayen, nabasa mo ba pangalan mo? Ayen, ikaw ay dapat mag-flute. Wala, di ba? Bakit ka nandyan? Pagkatapos sinasabi mong, tinawag po ako dito ng Panginoon. Di ba sinasabi mo yan? Tinawag ka nga dyan? Sino may sabi? Violin na, violin. Oh, violin na ngayon. Ikaw, RJ. Nakita mo ba sa Bible? Nagbabasa kang ganyan. And the musicians played the flute. RJ was his name. Ayun ba yung sabi? Wala. Ang tawag natin diyan is a special dealing with the Lord. Ang Panginoon, bawat isa sa atin, He has a special dealing. So, kagaya din yan. Hindi ko naman nakita ang pangalan ko. Arnold Nones Vallejo, married, with 3 kids. Magpapastor. Wala naman niya sinabi. Yan yung pakikipag-usap. At ba't ko sinasabing ako'y tinawag ng Diyos dito? It's because the Lord has been talking and I've been walking with Him. Especially He revealed that will to me, to Dr. Ed, and to many. So yan makikita natin, special yun. Special dealing ng Panginoon. So ganun din yung mga kumanta ng choir. Wala naman mga choir member dito. Sino ba mga choir member nakita niyo ang pangalan niyo sa Bible? Robin, meron ka bang pangalan sa Bible? Sino mga may pangalan? Lalo na yung wax. Kahit kailan yung Sarah, siguro Sarah, meron yan. Ruth, meron pangalan sa Bible na Ruth, pero hindi naman kumakanta si Ruth. Ano ang ginagawa ni Ruth? Widow. Ang ginagawa ni Ruth. Di ba? Nandun siya sa,
agtaltalon na kuna na matundan Ilocano. Yung agtaltalon, yung nasa field. Oo, nasa field. Oh, yan. Agtaltalon, yung field. Yun. Pero may pangalan lang doon. So, tawag dyan, mga kapatid, lalo na mga bago, no? Yan ay special will. Ang Diyos gumagawa sa puso mo. Naglalagay siya talaga habang ikaw ay dumadalo sa gawain ng Diyos. At habang ikay nakikinig ng kanyang salita, then God places a special imprint in your heart and in your mind kung ano ang nais niyang gawin mo sa buhay para sa Kanya. Amen. That's the special. Dealing with the Lord. Pero yan ay nangyayari as we go on doing the very revealed will of the Lord. Amen. So, asan yung daily revealed will ng Diyos? Tingnan niyo, paano ko nakita? Paano yung mga nakita ng mga ito na ako'y tinatawag sa dahil ikaw ay dumadalo sa simbahan. That's right. Is that a revealed will, Pastor? Yes, Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 in verse number 25, anong sabi ng salita ng Diyos? Hebrews 10, verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. See, nandyan yung assembling. Ang assembling, church. Pagkakatipon. Ito yung ginagawa natin. At sa pagkakatipon na yan, we exhort one another. Ano yung exhorting one another? Yan ay nagpapalakasan tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng kanyang salita. That's why there is preaching, there is Sunday school, there is discipleship, there is testimony, there is singing in the church para magpalakasan tayo sa isa't isa. Yes, sir. Amen. In the Word of God. So sabi ng Panginoon, do not forsake that. Kaya yun nung nag-umpisang simbahang ito, as a Bible study in 1980s, ayan po ay naging simbahan ng 1984, and now it's 40 years. Walang liban, walang linggo na dumaan sa atin pong buhay bilang isang simbahan na hindi nagkatipon ang mga anak ng Diyos. Marahil marami sa atin dito ang hindi kumpleto ang kanyang attendance. Pero hindi ibig sabihin na nawala na ang simbahan. Week after week, there was always this church. Hindi yun nawala. Tingnan niyo sa January 1, titingnan natin kung sino ang nakabuo ng whole Sunday morning. Sino kaya? Sino sa tingin ninyo ang kumpleto magmula January 2023 hanggang sa the end? Meron bang umaasa for sa morning na nandito, makukumpleto sa biyaya ng Diyos? Sige nga, sino yung mga makakakumpleto niyan kaya? Tayo. Ayan. So hindi nawala, di ba? May bagyo. May panahong walang kuryente. May panahong may problema, tama? May sama ng loob. Oo nga ho linggo-linggo nga pastor sama ng loob. Pero nandito kayo. Amen. Praise the Lord. Okay, take your seats. Sino naman kayo makakakumpleto ng Sunday afternoon? Ibig sabihin, hindi nagkasakit, wala siyang sakit, hindi binulutong. Hindi ibig sabihin, you know why we are looking at this record? Kasi gusto nun makita na pwedeng mangyari not to forsake our assembling together. Thank you. Sino kayo makakapagkumpleto ng midweek service natin? Wow. Amen.
Oh. See? Thank you. Ngayong taong ito, yun pa lang yan. Pero yan ay tumakbo noong 1984, 1985, and 40 years from now, 40 years, hindi yan sumuko ang simbahang ito. Bakit ho? Sapagkat yan ang revealed will ng Diyos. At ayaw natin na sirain yan, na bilang isang simbahan ay sasabihin natin, magsara na tayo. Absent po na tayo kasi New Year eh. Tigil muna natin kasi Pasko. Tigil muna natin kasi ngay may bagyo. That's the revealed will of God. Pag sinabing revealed, kasi nga utos na ng Diyos yun, ay di sundin na lang ng sundin. Kahit anong pakiramdam mo, kahit anong pangyayari, yan ang revealed. And when we do that, sa pagsunod natin sa revealed will ng Panginoon, doon mo ngayon nakikita ang special dealing ng Diyos sa iyong buhay. Na kaya kahit nga hindi mo makita ang iyong pangalan sa salita ng Diyos, pero alam mong ikaw ay kinakausap ng Panginoon. You see, because that is really what the message of this Christmas is. Na bilang mga mananampalataya, kagaya nga ni Joseph when he was raised from sleep, noong siya ay bumangon, noong siya ay nagising, anong ginawa? Did as the angel of the Lord had bidden him. Ginawa niya yung utos sa kanya. Yan talaga ang Christmas. Pag sinabi mong Merry Christmas, ibig sabihin, sinunod mo ang utos ng Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi nasunod doon sa revealed will ng Panginoon, anong karapatan natin magsabing Merry Christmas? Ano pa bang mga revealed will? To read the Bible is a revealed will. Ang sabi ni Apostle Paul, till I come, give attendance to reading. Kailangan magbasa ka ng Biblia. Hindi utos ng pastor yan. Utos ng Diyos yan, revealed will. Kaya yung mga hindi nagbabasa ng Biblia niya araw-araw, they are not giving attendance to reading, to the Word of God. Kaya kung ikaw naman ay bagong mananampalataya, ay mag-aatik ka at sasabihin mo, gusto kong magkaroon ng kopya ng Bible. At yan po ay babasahin ko, bibigyan ko ng panahon para mabasa ko yan araw-araw sa aking buhay. Give attendance to reading. So it is the revealed will of the Lord. Bilang mananampalataya, ay dapat lamang na ginagawa natin. So habang yan, makikita mo. Kaya kahit nga hindi nakalagay ang pangalan mo, the Lord does many miraculous dealings at that time. Alam mo, bakit ako nag-full time din? Because I have been asking the Lord kung aalis talaga ako sa aking trabaho. Tapos dumating ako doon sa Psalm, Bible reading ko. Pagkatapos nakalagay yan, the Lord will bless thy going out and thy coming in. Alam niyo, ang basa ko nung una, yung going out na yan, pagre-resign, going out of your work and you're coming in to another work sa church. Ay sabi ko, ito na yun. Ito na ang salita ng Diyos na dumating sa akin. So it became so personal to me. Bakit ho? Sapagkat nagbabasa ako ng salita ng Diyos. At the time when I wanted to get out of the ministry, dahil sa dami ng problema, pero dahil sinasabi ng Diyos, kailangan you keep reading your Bible.
At nung sinasabi ko na, ito na yung huling linggo ko yan sa simbahan yan, binigay kong buhay ko, pagkatapos ay ganyan pang gagawin sa akin. Sama ng loob ko noon. Pero nung araw ding yun kung kailan ko sinabi, nabasa ko na naman ang Psalm 128. Ito yung panahon na nakipag-usap sa akin ng Diyos. Sabi ko, sige, hindi balik. Last Sunday ko na to. Nagbihis na ako. Tapos umupo ako diyan. Pagkatapos ay nag-preach. Ang sabi ng preacher, di ko makakalimutan yun, Kuya Eddie. Kung talaga kalimut yun. Talaga sabi ko, this is my last. Kaya naupo ako diyan sa pangalawa. Hindi, sa harap. Doon pa sa old building. Ano yung unang banat ng preacher? Si Pastor Meljun yun eh. Kung iniisip mo na ito na yung huling linggo. Sabi ko, bakit ito? Sino nagsumbong na naman din eh? Ba't alam niyang iniisip ko? Alam mo kung bakit nangyayari ang mga ganyan na ikay kinakausap ng Diyos kasi ginagawa mo yung kalooban niya? At the time when there are other questions in my mind, wala akong mapagtanungan. Kagaya din nung katotohanan tungkol sa noon, isa sa pinakamahirap para sa akin noon, ay yung maniwala tungkol nga doon sa langit. Kasi mayroon kaming professor na nagsabi sa amin noon, alam mo kayong mga Kristiyano, kayo yung sinasabi nyo lang naman na may langit kasi mahihirap kayo. Para lang maibsan ba yung awa nyo sa sarili nyo kasi may langit kayo. Nung sinabi yun sa akin, nung tiningnan ko nga yung kalimitan mga kasama ko, kami nga mga naghihikaos. Magkano lang yung pera namin noon, mga estudyante. Magkano? Wala, hindi kagaya ngayon, mga estudyante ngayon, pag ikay, pambihira mga pera-pera ninyo, Pero doon sa panahon namin, pambihira talaga, wala talaga eh. Nagkasama-sama pa kami. Sabi ko, mukhang may tama yung aking professor na yun. Kaya medyo mahina yung pananampalataya ko. Kasi merong inilagay dyan sa utak niya. Pero ako ay patuloy na nandoon, nakikinig ng salita ng Diyos. At ang sabi ko, Panginoon, hindi ko pa rin talaga gusto kong makumbinsi. Gusto kong you have to fully persuade me that there is heaven. At alam niyo ba yung isang linggo, dumating ang isang pastor. Walang ginawa, kundi basahin namin ang Revelation 21 at 22. And then nagkwento na lang siya, Hindi siya nagmalakas ang kanyang salita, pero kwento. And right then and there, the Lord touched my heart. He said, that is heaven. That is heaven! And there is really heaven! At maraming salamat sa Panginoon because I saw His face. I saw the reality of heaven because I stayed, because I listened, because I did the revealed will of God. Yan ang totoong Christmas. Nakikita mo yung revealed will of the Lord kahit kung minsan ay hindi mo masyado pang nararamdaman, gawin mo lang. Kung minsan pa nga ayaw mo, di ba? Mga hindi nagbabalik ng tithes. Di ba ayaw mo talaga tithes? Tithes, talagang tithes. Yung tithes ba, yung napakahigpit. Tithes kasi. Pero sa Biblia, ang tithes, T-I-T-H-E-S, yung tithes, 10%. 10% of your blessing, of your income, belongs to the Lord. Ay mahirap yatang magbigay ng 10th. Pero mo pag may 100 ka na binigay sa'yo, dapat 10 piso sa Diyos. Hindi mo yan gagastusin sa ML mo. Yung 10 piso,
Sa Diyos yun, dadalhin mo na yun ngayon sa simbahan. Amen? Mahirap yun, lalo na sa mga Ilocanong kagaya ko. Na nasanay sa tithes. Ang pera ko, pera ko. Ang pera mo, hati tayo. Ganon yun. Oh. Kaya, nasanay na ganon. Pagkatapos ngayon, bigla. Ang sabi ng Panginoon, Malachi chapter 3, verse number 10, bring ye all the tithes into the storehouse. At ang sabi niya, yung hindi nagbabalik ng tithes, ang sakit na salita yun. Magnanakaw. Sakit naman yun. Napagsasabihan tuloy ako magnanakaw ng Panginoon. Samantalang pinaghirapan ko naman to. Kasi nga, mali yung kaisipan natin tungkol sa tithes. Hindi ikaw yung gumawa. Kung ikaw ay Kristiyano, are you saved? Kung ikaw ay Kristiyano, yung lakas mo bigay ng Diyos. Yung talino mo bigay ng Diyos. Yung mga meron kay bigay sa iyo ng Diyos yun. So siya yung nagtatrabaho kasama mo, partner mo ang Diyos sa trabaho. Akala mo kasi ay ikaw lang ang nagtatrabaho. Hindi! Sa isang mananampalataya, ang kasama natin nagtatrabaho ay ang Diyos. Kaya magaan ang buhay ng isang Kristiyano kasi meron siyang kasama. Hirap yata yung mag-isa kang gumagawa. Paan si Brother Jomar eh. Doon sa kanila, siya na yung driver, siya pa pahinante, siya pa yung kargador. Pero may di mahirap yun. 3 tao ang kanyang trabaho. Sabi ko, di dapat pati yung sweldo ng 2, sa'yo din. Sabi niya, hindi nga ho. Biro mo yung nakatipid yung ano yan. Mahirap yun. Nakaka-haggard yun eh. Oh. Kaya marami din, mga nawawala sa katinuan na kaisipan kasi mag-isa lang siya na lumalaban sa buhay. Oh, di ba marami nagsasabi dito sa atin? Okay, gusto na niyang sumuko kasi ako na lang mag-isa. Bakit? Ba't maraming mga nagko-quit? Ay kasi nga, mag-isa lang po ako eh. Iniwan ako ng mga kasama ko eh. Sa paglilinis, for example, dami-dami, hindi pa tapos, pagkatapos wala na yung mga kasama mo. Abay, ang sama ng loob yun na, nakakasama talaga yun ng loob. Pero alam mo, pag ikay Kristiyano, dapat lagay mo na sa puso at isipan mo na hindi ka nag-iisa. Sino ang kasama mo? Sino ang kasama mo? Ang Panginoong Hesus. He said, I will be with you forever. Amen. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. He will never leave us nor forsake us. Do you believe what He said? Yes, sir. So, ganun din yun. You see, in everything that we do, para sa Diyos yun, kasama natin siya. Kaya nga ho, yung trabaho natin, kasama natin siya. Lagi mong iniisip, Panginoon, ito yung atin pong bunga ng atin pong trabaho. Hindi yung bunga ng aking trabaho, kundi bunga ng atin pong trabaho. Maraming salamat, Panginoon. Ito po yung bunga ng ating mga ginawa, mga pagsisikap natin. At ang sabi ng Diyos, bigay mo lang sa akin 10% lang. 10% lang. Tapos ilagay mo sa gawain ng Diyos. Ilagay mo dyan sa gawain. Para mapakinabangan mo rin. O sino bang nakikinabang sa 10% na yan? Sino nakikinabang sa 10% na yan? Ba't ba may aircon? Dahil sa mga 10% pinibigay ng mga miyembro dito. Ba't may ilaw? Dahil sa 10% na binibigay ng mga miyembro dito. Ba't may upuan? Ano kaya? Walang nagbigay ng 10%.
Eh di walang upuan. Subukan natin walang upuan. Tayo tayong lahat. Subukan natin walang upuan. Yan ha, walang upuan ha. Isipin natin, walang upuan. Isipin natin, walang upuan. Kasi walang nagbalik ng tithes. Subukan natin na walang ilaw. Subukan din natin walang aircon. Patayin! Ang aircon. No. Ang mangyayari sa atin. Pero nga ang Diyos sa kanya ngayon, pero sabi niya, gamitin niyo dyan. Hindi ba kayo napakabuti ng Panginoon? Kaya kung ikaw ay nag-iisip at sinasabi mo na, 10% yan. Ano na ngayon yung kung 10%, mapapakinabangan mo rin naman. Take your seats. At saka yan ay bunga ng trabaho nyo ng Panginoon. See, that's the will of the Lord. Mahirap yun. But it is the will of the Lord. Nung nasubukan ko yan, and as the Christians here, who are here for many years, and God has blessed them because we have been giving our tithes and our offerings faithfully unto the Lord. You see, bilang mga anak ng Diyos, pag ginagawa mo talaga yung kalooban ng Panginoon, then He will show you His revealed will. Dahil yan lang talaga totoong Christmas. There are things that we do not like to do, but it is the will of the Lord. Let His will be done, not ours. Amen. For Christmas indeed is a time to do God's revealed will. Tingnan niyo pa sa Romans chapter 12 and verse number 1. Romans chapter 12 and verse number 1. Ano sabi ng salita ng Diyos? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, what? A living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. You see? Present your body as a living sacrifice. At ano yung body that is a living sacrifice? May service sa Diyos. Ginagawa mo yung serbisyo mo sa Diyos. At alam natin, how do we serve the Lord? Kaya pag ikay pumunta dito sa simbahan, there is a service that we should do. Kayong mga nagbibisit at tayo pong mga nagdadala ng bisita, kayong mga nagdadrive, yan po ay ginagamit. That is a service unto the Lord. Yung nagprepara ng atin pong auditorium, ng CR, ang lahat ng mga bagay na nakikita ninyo na nandyan, nililinis, inaayos, itong audio na yan, ang mga yan, mayroong nag-service. May nagsaservice niyan. May gumagawa niyan. Kapag sila ay kumakanta at tumutugtog, that is a service unto the Lord. Why? Because they're preparing your and my heart for the preaching of the Word of God. Hindi tayo ini-entertain lang yan. Hindi tayo masabi lang natin na may ibang part pa ng programa. No, it is a service rendered unto the Lord. Yung nag-testify, it's a service rendered unto the Lord because He is helping us or she is helping us to thank the Lord and see how the Lord is working in our daily lives. Kaya magandang makinig ng mga testimonies ng mga tao, sapagkat yan po ay service. It's not just a lip service, but it is thanksgiving to God. Amen.
Kaya kahit kung minsan ay medyo mahirap magsalita, hindi ba? Pero magsasalita ka. Alang-alang sa iba. Alang-alang sa gawain ng Panginoon. Ano sabi ng salita ng Diyos? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies what? A living sacrifice. Hindi mo na iisipin kung sino ka at ano ka. Kalilimutan mo na kung sino ka. Kahit ikaw pang manager. Kahit ikaw pa kung ano pang meron ka. See, mga services that we have to render unto the Lord. Maraming salamat sa Panginoon. That is really the will of the Lord. There is a service that we ought to be doing. Anong service mo sa Panginoon? Ikaw ba'y taga-upo lang? Ay dapat matutunan mo na makakuha ka, ano naman ang gagawin ko sa Panginoon doon sa simbahan. Bilang mga mananampalataya, Christmas indeed is a time to do the will of the Lord. Amen? Amen. So may will ang Diyos. Now, Christmas also is the time to do not only the will of the Lord, but to do it early. Tingnan ninyo. Being raised from sleep, did as the angel of the Lord has bidden. Hindi siya nagpa-in-in pa. Sino mahilig magpa-in-in dito? Nag-alarm clock, alas 5. Ang-alarm clock, alas 5. Alarm clock niya, alas 5. Babangon, alas 6. Ano mo, paglilingkod sa Panginoon, at matutunan natin yung katotohanan na kung hindi ngayon, kailan pa? You know, bilang mga mananampalataya, maintindihan natin na ang buhay ay maiksi. And the opportunity na maaring magawa mo ngayon ay maaring hindi na ulit bumalik sa iyo. Ano yung mga pagkakataon sa buhay mo pag pinagsonglid ka? Magsonglid ka ng ayos. Pag binigyan ka ng pagkakataon na umawit sa choir, gawin mo kagad. Pag binigyan ka ng responsibilidad, gawin mo. Huwag mong i-treat as if na ikaw na lang ng ikaw. Pagkatapos ay hindi mo naman ginagawa. Isang araw mawawala yan sa'yo. Do you think that you are so important? Ano pag meron kang ibinagkatiwala ng Diyos na gawain sa buhay mo, gawin mo na kakaagad. Tingnan niyo sa Genesis chapter 22, in verse number 3. Ito po'y account patungkol kay Abraham. Remember that Abraham is the father of our faith. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Mahirap yun, pero yun ang kanyang utos sa kanya. And then in verse number 3, anong sabi ng salita ng Diyos? And Abraham, what? Rose up early in the morning. You see, he rose up early. Maaga. The time is now. You see the sense of urgency sa gawain ng Diyos. Why? Because number one, time is short. Life is short. And opportunity may never come again. Kaya nung sabi ng Panginoon sa atin, boast not thyself of tomorrow, for tomorrow may never come.
Ano yung sasabihin mo, pag ako ay ano na, pag ako ay nakagraduate na, pag ako ay gana, pag ako ay nagawa ko na ito, pag ito na, pag ito, pag ito, pag ito, lahat na lang ay pag ito. Wala pa yung si pag ito, patay ka na. Ngayon ang araw ng paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, if you have heard His voice, harden not your heart. Nabasa mo na ang revealed will, kinausap ka na rin ng Panginoon, and through a special will and through a special communion with Him. Pagkatapos hanggang ngayon ay matigas pa rin ang ulo mo, matigas pa rin ang puso mo. You know, there is no delay in the work of the Lord. Ano kaya kung ang kaligtasan din natin ay delayed? Yung patay ka muna bago ang kaligtasan. Ano mangyayari sa atin? Tayo, ayaw natin yung mga nangako, pagkatapos malilate, di ba? Oh, sabi niya magbabayad daw siya ngayong araw na ito. Tapos, sabi niya, sinabi ko naman bukas Lahat na lang, lagi na lang si bukas. Bukas. Sorry po kasi nagkasakit ang anak ko. Pamina, ano naman ang pakialam ko doon sa sakit? Ay, sabi, ang nag-usap naman tayo, ibabalik mo. Amen. Wala naman tayong usapan, ibabalik ko yan, pero wag lang magkasakit ang anak ko. Wala naman yun Ay bakit nung ibabalik mo na dapat sa araw na yun, biglang may nagkasakit, ginamit mo. Dapat kung anong pangako mo, gawin mo. Ang daming mga Kristiyano sinungaling. Kasi nakakaintindi naman sila, hindi ba Kristiyano ka naman? Hindi ko naman makakristiyano. Makinig kayo maigi sa akin, mga kapatid. Kung ikaw ay nangako, gawin mo. Early. On time. Amen. Huwag mong gagamitin yung salitang, Kristiyano naman yun, maiintindihan ako. Sa biyaya. Ang sa biyaya ka niyan, yan ay pag-abuso sa biyaya ng Diyos. Kung anong pinangako mo, gawin mo. At gawin mo ng tama sa oras. Because delayed obedience is what? Disobedience. Ay dapat bilang mga mananampalataya matutunan natin na gawin ang kalooban ng Panginoon. On time or even earlier. Amen. Huwag ka nang magpain-in. Gawin mo na ang utos ng Diyos sa iyo. Dahil yan ang mensahe ng Christmas. Amen? Because Christmas really is when Joseph was raised from a deep sleep sa panaginip. Then, pagbangon, did as the angel bid him. Dapat matutunan natin yan. You know, Christmas also is a time that we master our will to the will of God. Yung bang magkaroon tayo ng iisang isip na gawin ang kalooban ng Diyos nung naintindihan mo, narinig mo. You know, there is such a thing as a double-minded man. Anong sabi ng James chapter 1? Tingnan po ninyo. James chapter 1. Ano yung mga nagdadalawang isip sa mga bagay sa buhay nila?
Pero maliwanag naman sa salita ng Diyos ay kagaya ng mga taong ito. Ang sabi ng Panginoon, a double-minded man is unstable in all his ways. Biro mo sa lahat ng bagay, hindi ka mapagkatiwalaan. You know why? Because you dilly-dally. Kinakailangan matutunan mo kung nag-decide ka sa Panginoon, be determined to do it. And sabi ni Apostle Paul, perform the doing of it. Dahil ang pagiging Kristiyano, ang Christmas, yan po ay performance. Hindi yan pa cute. It's really a performance. Hindi pa pogi points. Hindi pampaganda yan. Kundi yan ay gawa. It's performing. Eh kinakailangan, naintindihan mo ang salita ng Diyos. You know the revealed will of the Lord. Do it. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Gawin mo lang. Just keep reading your Bible. Just coming to church. Just give your tithes. Just sing for the Lord. Just do it. Yan ang Christmas. Amen. Hindi bakasyon naman. Mapupwedeng pahinga-hinga muna. Hey, do the will of the Lord. Ang hirap talaga kasama yung dalawa ang isip, no? Sa umaga, si Tonyo. Sa gabi, si Tanya. Di ba? Mahirap kasama yun. Yung sasabihin niya, pupunta siya. Pagkatapos, hindi naman. Tignan niyo. Di ba kayo din naman, di ba? Pag nag-i-invite kayo, tapos sabi, oo, pupunta ako, alas 4 pa lang. Alas 4 pa lang, andyan na ako. Aba, ay alas 5 na, wala pa. Ay, paano nga? Nagdadalawang isip. Ayaw natin yung nagdadalawang isip, amen? Okay, mga binata, hindi ba? Gusto nyo? Pag sinabi nun, ano, sasagot ka o hindi? Anong amen? Sino nag-amen na yan? Ano? Oo o hindi? Hindi ko alam. Ikaw ba ay magse-settle down sa sagot na hindi niya alam? Michael? Ha? Pag mayroon kayo mga hinihingi, pagkatapos sasabihin hindi alam, magse-settle down ka nun? You will not. Kung totoo yung hinihingi mo, at kailangan mo yung hinihingi mo, you will not settle down for or. Yes or no. Sabi na, or. Ano yung or? Para tuloy, natatandaan ko yung mga bata pa yan, sina Martha. Yung, ano ba tawag niyan? Yung quiz bee sa science. Ano ba yung tanong no yun? Basta ang sagot ay yung pamimili dyan eh. Choose your answer. Yes or no. May tanong, pagkatapos, ay di siyang una. Ang sagot eh, yes or no. Biro mo yan? Oh, magaling. Hindi yan magaling. Para tuloy din yan. Minsan sabi ng lolo ano gusto mo? Cash
o pagkain? Sabi niya, cash at pagkain. Ang galing, magaling talaga. No? Pero pag sa Diyos, dapat walang double-minded. Amen? Pwedeng yung lahat-lahat na yan, pero do not be a double-minded. Be determined. Dapat po yun ang kakulangan sa ating panahon. At alam nyo ba, maraming mga kabataan ngayon ang wala talagang determinasyon. Alam mo kung bakit sila ay papalit-palit? Wala sila, hindi sila, alam mo, kulang na kulang talaga sa ating panahon ang loyalty. Saan? Sa mga bagay na ginagawa. Hindi nagtatagal. Dapat matutunan natin yung character na nagtatagal. Maraming mga mag-apply sa isang trabaho, hindi nagtatagal. Dapat matutunan mo magtagal. Hindi maganda yung nakakita ka lang ng konting hirap o kaya hindi mo nagustuhan, ay hindi ka na nagtatagal doon, aalis ka na kakaagad. Hindi magandang ugali yun. Because a double-minded man is always unstable in all his ways. Kaya dapat magtagal ka diyan. Tingnan niyo yung mga estudyante na konting hirap saan? Sa isang subject doon sa kanyang kurso. Pagkatapos nung mahirapan, ay, punta na lang ako sa kabilang kurso. Magsi-shift na naman. Pagkatapos noon, nahirapan na naman, maghahanap ng kurso na, ayoko nitong subject na ito, pupunta na naman sa kabila. Hanggang sa wala na siyang natapos. Bakit ho? Papalit-palit. There will always be hardships in a life. Dapat tandaan natin. Kaya po, yung mga ginagawa natin, kaya nagsuko ng buhay para sa choir, kahit mahirap yun, kahit masama ang loob, dapat manatili ka diyan. Do not be unstable in all your ways. Because if you become double-minded in the things that you do, isang araw, kita mo na yun, sa lahat ng bahagi ng buhay mo, ganyan ka na. Kasi ugali mo na yan. Ugali mo na kapag nahirapan ka, may challenge diyan sa buhay mo, ay sumusuko, naghahanap ng madali. Pagkatapos, ang galing-galing mo pang, Merry Christmas. Ang Merry Christmas na ibig sabihin yan is doing the will of the Lord with all our mights. It's the performance of it. Kaya may mga decision ka na sa buhay mo as a Christian. Have you decided on things about your life? Kaya nagsuko ng buhay, full-time in the ministry, doon ka na! Amen! Bago-bago ang isip. Kung nagsuko ka para doon sa ministry na yan, doon ka! Magpakahinog ka dyan! Ganun na. Bilang mga anak ng Diyos, no double mind. Otherwise, we all become unstable in all our ways. Kaya nga nung sabi ng Panginoon sa James chapter 1, verse 22 and 23, be ye doers of the word, and not what? Yun, tagagawa. Yun tayo dapat. So may mga ginagawa tayo dapat talaga sa Christmas para sa Diyos. At magpasalamat ka at magpasalamat ako dahil mayroong gawain sa simbahan where I can perform the will of the Lord. Ngayon, Friday is a performance. Dalhin mo dito ang bisita. Yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Dapat wag na nag-double mind. Sa 24, dalhin mo dito ang iyong Christmas gift sa Panginoon.
That is a gift for the Lord. Tatlo na lang yung nag-amen. Sa 24, dalhin mo ang iyong Christmas gift sa Panginoon. Sa 25, mag-fellowship kayo doon sa division. Amen. Sa 27, 28, and 29, mga young people, dapat nandito kayo. Yes, that's the will of the Lord. Hindi niya kalooban na ikaw'y patawing-tawing sa labas. Sa 31, dapat nandito ka. Linggo yun eh. That's right. That's right. At ikaw ay umawit kasama ang mga miyembro ng pamilya. Dahil yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. May pagkakataon ka para gawin ang kalooban ng Diyos. You can invent every activity in the whole world. And you may not sin. Ulitin ko yan ha, pwedeng may mga activities ka, marahil that you have lined up for Christmas, which may not be sinful at all. But there is the perfect will of God. The revealed will of the Lord. And His revealed will is that man should get saved. And so we have our cantata, that we ought to be at the house of the Lord. That's why at 24 and then 31 ay dapat nandito tayo. And it is His will that we should fellowship with Christians. That's why in the 25th, dapat may fellowship. Amen. Bakit ang lahat ng mga yan? It's the will of the Lord. Yun ang totoong Christmas, kapatid. Huwag mong sasabihin, ikay naging miyembro ng simbahan, ikay naka-attend sa simbahang ito, na hindi mo narinig at wala kang pagkakataon para gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At the end of the day, when we meet the Lord, at tatanungin sa atin, hindi at tatanungin yung mga natapos sa iyong paaralan, yung pera mo sa bangko, at lahat ng iyong mga bahay, ang iyong lupa, at maging yung mga sasakyan, lahat ng iyong mga nagawa dito sa lupa, ang tatanungin niya ay yung nagawa mo sa kanyang kalooban. That's right. That's right. So anong gagawin mo? He has a will that we must do. Matatapos ng taon, dapat maunawaan natin yan. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin. Help us that we may do your will. Hinihiling ko po, Panginoon, na may pagkakataon pa kami that we can participate in all your wills dito po sa simbahan ngayon pong mga susunod na araw. Thank you for this opportunity. Pagpalain mo po ang inyong mga anak. Habang tinutugtog ang awiting panyaya. I don't know how the Lord has worked in your heart. Pero kailangan maunawaan natin that we ought to do the will of the Lord bilang mga mananampalataya. But hindi tayo lumapit sa altar, may pag-usap sa Panginoon, Lord, I will do your will. Gagawin ko po ang iyong kalooban. Patawad po for having a second thought of things. Help me that I may do your will for your glory.